Baba ka dalawa. Hello ka. Baba. Good morning mga mahals! Nandito kami sa shop. Magpapack kami ng orders. Then, ang baba. Yun, magpapack kami ng orders para namin sa inyo. Mag-vlog kami ngayon na nakapambahay. Kahapon nakaayos kami, ngayon nakachinelas na lang ako. Nakakatamad. Lilang dalawa. Baba ka dalawa. Oops, viren. Inaantay namin yung doon sa COD. Dashboard siya ng JNT para sa mga VIP. Tapos, yun nga, pwede na kami mag-print ng waybill, pwede nang magkaroon ng COD checkout. So, kung nasa Philippines kayo, ito yung shop namin. Tapos, yung mga products namin is home fragrances. Pwede kayo mag-check out sa website. Ililink ko sa baba. Nandito rin, magpapakita, mag-a-appear sa may screen nyo. balaydeschilo.shop mga mahal. Tapos naka-super sale kami ngayon. So, sana i-grab nyo yung chance na, yun nga, habang naka-sale pa and may COD na, inantay na lang namin dumating yung marketing ng JNT. Kasi may mga products and scents kami na hindi na release after niya sold out. So, sana makapag-check it out kayo. Mga mahal. So, pagdating ng no marketing tsaka natin, i-bubukto or pick up. Yun. Tulad na ngayon, parang ang hirap. Naka-ads tayo pero parang walang order pa. Kaya nga Ayaw ko namang mag-ask ngayon kung hindi pa available. Gets ba? Ayun lang hindi available. I mean, i-message ko sila tapos hindi naman available. Minsan nga naisip ko na ganito ba talaga kahirap mag-open ng negosyo? Feeling ko oo. Feeling ko kasi hindi lang natin understood natin noon na pag nag-open ka nga may mga days na talaga na hindi malakas, parang ganun. Pero nasanay kasi tayo na parang ilang months na malakas kasi nga nagda-live selling ka. Tsaka yung mga tao kasi, mas known sila dun sa pangalan nito. Mas known nila yung Shopee. Mas kabisado nila mag-check out dun. Kahit gaano kamahal. Kahit na ililis ng less 50. Kahit naman kunyari gumawa ka ng website less 100 or 50% off, mas pa rin sila dun sa kasi Shopee na yun eh. Kasi kung sa website, kung sino lang talaga yung order sa'yo, lalo na kung paid talaga. Pero magkakaroon na kasi tayo ng COD eh. Today. Magkakaroon tayo ng COD today. Okay naman yung product talaga natin. Okay naman talaga yung business. Talaga. Okay siya. Pero hindi lang kasi siya panghabang buhay sa mga platforms na ganun. Alam ko na parang sasabihin na iba, yung mga big brands nga nandun eh. Big yun eh. Exactly. Yun kasi, kahit mag-sale sila ng ilang percent off pa, kaya nilang bawiin. Oo. Sa atin kasi hindi. Kasi sila, may Shopee sila, may Lazada, or kung ano pa yan. Meron silang mga stores. Yes, marami silang Meron stores. sila sa mall. Meron silang mga resellers, kumbaga. Known na sila. Tayo kasi hindi natin kaya mag-ganon. Kasi nga, once na nag-sale ka, yun na yun eh. Ang pinaka iniisip ko nga is pagalingan
ipa-known yung brand, hindi pagalingan sa negosyo. Oo. Kasi once na known na yung brand na tinatayo mo, kasi sa ate para sa akin, parang may two types ng pagnenegosyo. Yung negosyo na as in, gusto mo lang talaga kumita. Wala namang brand yun kasi reseller sila. I mean, wholesaler sila. Oo. Supplier sila. Mm. So, napasok na pera. Okay lang kahit yung mismong bilihan is hindi ganun kaganda kasi nga supplier sila. Pero hindi naman tulad natin na nagtatay tayo ng own brand. Na parang ang hirap din ang paniwalaan na maganda ba yan, isa sa mga ginagamit namin, or nabibili ko sa mall, or nakita ko sa mall. Yung mga ganyan. Ngayon, lulutuan natin si TC ng merienda niya. Gusto daw niya ng egg. So, gagawa tayo ng egg with kamatis na lang siguro. Kasi yun yung favorite niya.
So, pupunta kami ni TC sa, sa David Salon kasi magpapaayos kami ng hair. Shop na kami, mga mahals. So, kakatapos lang din namin magpagupit and then nag-lunch kami dun sa Zushimi. Mag-edit na lang kami ni TC, mag-ayusin na lang namin yung mga kailangan na ayusin dito sa shop, ganun. Yung lahat talaga ng difference kapag nagpa-haircut ka sa talagang may stylist sa hindi. Kasi naalala ko, hindi naman to yung first time na nagpa-short hair ako ng ganito. Pero sila lang naka-achieve ng gusto kong style. At the same time, alam nila yun na may certain types ng hair. Dito sa likod. Anong tawag doon, Bobby? Yung parang shape nung hairline mo. Alam nila kung ano yung mas babagay. Parang ganun. Kasi yung pinakita ko sa kanya na parang peg ko na cut is yung ditong banda, mas heavy yung flow nung kanya. Mas heavy yung sa may baba. So, yung sa akin is ginawa niyang lighter kasi daw, nag-vary daw siya sa shape ng ulo ko at saka yung sa shape ng hairline. Ganun. Tapos, yung KTC naman, anong sabi sa'yo sa haircut mo, Bobby? Wala, pinasunod ko yung gusto ko. Yung sa kanya pinasunod niya. Kasi nagpa-haircut na siya ng ganyan eh. So, alam na niya, nakita naman din ng hairstylist na. Ang ganda kasi ng shape ng ulo ni TC. Maliit lang, tapos talagang pointy. So, bagay sa kanya yung mga ganun. Yun.